Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkarating sa bahay ay agad na akong kumatok sa gate. Si Papa naman ang nagbukas, tapos si Rosalia ay nakaupo sa may hood ng sasakyan. Oh, bakit hindi kayo tumawag? Para sana nasundo ko kayo. Wika pa ni Rosalia. Sabi ko naman, hindi ko dinala ang cellphone. Tapos may isang nilalang na inutusan kong kunin ang cellphone sa inyo kanina. Hindi rin pala kinuha. Sumagot naman si Tingting, nakakamot-kamot ng ulo. Sorry na, nakalimutan ko nga eh. Sinalubong naman ako ni Mama at niyakap habang umiiyak. Akala niya raw ay hindi na ako makakabalik sa kanila ng buhay. Dahil noong nakaraang buwan lang ay diniklarang napatay na ako ni Alessandra. Lumapit din si Papa at sinabing, Anak, pinakaba mo kami ng todo. Akala namin na wala ka na talaga ng tuluyan. Sabi ko naman, Oo nga po pa. Akala ko tuluyan na rin ako mawawala. Ang totoo nga po niyan, hindi lang isang beses akong namatay. Nagkataon lang na may kakayahan palang bumuhay ng patay ang mga kalaban ko. Kaya ilang beses din nila akong binubuhay dahil meron silang sadya sa akin na gawing kakampi nila. Talaga anak, mabuti at hindi ka pumayag na maging kakampi nila. Oo naman po pa. Sa tagal ng panahon na nakikipaglaban ako sa kasamaan, ngayon na tuloy ako kakampi sa kanila. E di sinayang ko lang ang pinaghirapan namin ni Tingting, Rosalia at Lolo Ino. Oo nga anak, may punto ka talaga dyan. Anak, magsiligo na muna kayo ni Tingting. Pawis na pawis kayo pareho oh. Mamaya na kayo magkwento ng mga naging karanasan nyo kapag nasa hapagkainan na tayo. Siguradong mahaba-habang kwentuhan yan. Opo pa. Sally, ihanda mo na ang hapagkainan para sabay-sabay na tayo lahat na kumain. Uwi ka pa ni Papa kay Mama ko. Nagsipasok na nga kami sa bahay. Sinalubong din ako nila Ninong Amboy at mga kapatid ko na nagagalak sa aming pagbabalik. Habang kumakain nga ay mahaba ang naging kwentuhan. Pati ang tungkol kay Kitaro ay naikwento ko na rin. Matapos namin magkwentuhan ng matagal ay sinabi kong sa susunod na lang uli ang mga karugtong ng kwento dahil inaantok na ako. Napagod na nga ako sa biyahe. Napagod pa ako sa paglalakad ng malayo. Kinabukasan ay medyo late na akong gumising. Bumawi muna ako ng pahinga. Pagkalabas ko ng kwarto ay pasado 9:00 na. Kagigising lang din yata ni Tingting dahil naroon siya sa labas sa may gilid ng pader. Nakatulala habang hawak ang kape. Agad naman akong nilapitan ni Mama. Anak, doon ka na pumesto malapit kay Tingting. Ipagtitimpla na rin kita ng kape. Dadalhin ko na lang doon. Ay, sige po ma. Salamat po ha. Naku anak, wala yun. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya na nakabalik ka ng ligtas at buhay. Alam mo ba, kahit alam kong nailigtas ka na nila Tingting at Bet, ay patuloy pa rin ako sa pag-iyak gabi-gabi. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi kita nakikita ng personal na buhay talaga. Manaman eh, tama na yan. Iiyak ka na naman yan maya-maya. Hayaan mo lang ako anak. Hindi mo naman kasi alam ang bigat sa loob kapag isa kang ina at mawawalay sa iyo ang iyong anak. Okay po, naiintindihan ko naman. Sige na anak, umupo ka na roon sa tabi ni Tingting. Wika pa ni Mama at iniwan na ako para magtimpla ng kape. Nilapitan ko na si Tingting. Uy, anong meron? Ang lalim na iniisip pa. Wala Kuya Lino, kagigising ko lang din kasi.
Napasarap ang tulog ko. Tuloy-tuloy at walang panaginip. Saan ang lakad natin ngayon, Kuya Lino? Pasyalan natin mamaya. Yung bahay na tinulungan natin dati. Yung may mga laman lupa na umatake sa kanila. Yung may kakarag-karag na motor. Magtatanong tayo ng sitwasyon sa bahaging iyon. Kung wala bang nangyayaring pang-aswang. Tapos kung wala naman, edi magmatsyag na rin tayo sa baba noong bundok. Baka may masagap akong presensya noong mga aswang na mangkukulam. Isasama natin si Rosalia? Oo, Ting. Baka pati na rin si Lolo Ino. Para naman, marami tayo. Boring kasi kung tayong dalawa lang eh. Okay. Kinatanghalian noon ay nagkaroon ng isang selebrasyon sa bahay. Maraming nilutong pagkain at mga kakanin. Ayon pa kay Mama, na isa raw iyong Thanksgiving para sa ligtas kong pagbabalik. Dahil sa may lakad nga kami sa kinahapunan, kaya wala munang inuman. Noong sumapit ang pasado 3:00, ay nagsihanda na agad ang mga kasama ko at tumulak na kami patungo sa pamayanan malapit sa paanan ng bundok. Saglit kaming pumarada sa may tapat ng bahay noong pamilyang tinulungan namin minsan. Pero tahimik ang bahay noon, sarado pati na ang pintuan ng bakuran. Apo, bakit parang wala naman yatang tao sa bahay na iyan? Wika pa ni Lolo. Hindi ko po alam, Lo. Pero sigurado naman akong ito yung bahay na yun. Kuya Lino, baka naman umalis na sila. Natakot siguro na maaswang uli. Oo nga baka ganun na nga. Saan na tayo nito, mahal? Tanong naman ni Rosalia. Sige, idiretso mo lang. Doon tayo magpapalipas ng oras sa may ibaba ng bundok. Pinaandar na ni Rosalia ang sasakyan at dahan-dahan ang takbo patungo sa destinasyon. Pagkarating roon, ay agad kaming nagsilabas nila Tingting at Lolo Ino. Inilabas din ni Tingting ang 3 folding na upuan sa may likuran ng sasakyan para masarap ang pamamahinga namin habang nakikiramdam sa paligid. Pasado 7:00 na noon nang magpasya akong umuwi na kami. Wala naman akong nararamdamang kakaiba. Nang bigla kaming makarinig ng tunog ng aswang at may dumaang 5 malalaking paniki. Pero ramdam ko ang aura noon na mga aswang talaga. Hala, Kuya Lino, ayun na ang hinahanap natin. Wika pa ni Tingting. Oo nga, Ting, tama ka. Saglit muna kaming nakatayo at inabangan kung saan ang lipad ng mga iyon. Nagtuloy-tuloy ang mga iyon papalayo. Sabi ko na lang, tara na, umuwi na tayo. Magpahinga tayo ng maaga. Positive naman na naroon pa rin sa bundok na pinuntahan natin ang mga aswang. Mukhang doon galing ang mga lumilipad na iyon. Bukas pagkatapos natin mag-almusal ay aakyatin na natin ang bundok. Bukas na natin isasagawa ang paglipol sa mga aswang na naroon. Wika ko pa at nagsipasok na kami sa sasakyan. Gaya ng plano ay hindi na kami nagpuyat pa noong gabing iyon. Matapos lang makakain at makapagpatunaw ng 2 oras, ay agad na rin kaming nagsipasok sa kanya-kanya naming mga silid. Kinabukasan, agad na kaming naghanda ng mga dadalhin. May baon na rin kaming kanin at ulam. Si Tingting naman ay may dalang bigas, dilata at 3-in-1 na kape para magpapakulo na lang kami ng tubig at makakapagkape na agad. Anak, mag-iingat kayo ha. Yung totoong ingat, yung walang mamamatay sa inyo. Paglilinaw pa ni Mama. Opo ma, mag-iingat po kami. Lumapit naman si Papa sa akin tapos bigla akong niyakap. Anak, alam kong magaling at may kakaiba kang kakayahan. Pero bilang ama mo, gusto kong mag-iingat ka pa rin at maging advance mag-isip. Huwag mong hahayaang maunahan ka ng mga kalaban. Hindi mo lang alam na tila gumuho ang mundo ko noong malaman kong namatay ka na. Ayoko lang ipakita kina mama mo dahil mas lalo lang silang mapanghihinaan ng loob. Kung ako mismo na padre di pamilya ay magpapakita ng kahinaan. Galingan mo anak sa pakikipaglaban ha. Ubusin mo lahat ng mga aswang.
para matahimik na ang buong lalawigan natin. Opo pa, wika ko pa at kumalas na ako sa kanyang pagkakayakap. Sa mga pagkakataong iyon ay tila ba naiiyak na ako. Dahil noon ko palang narinig na nagsabi ng ganoon si Papa. Totoo nga na itinatago niya lang kahit nasasaktan at nalulungkot siya dahil ayaw niyang magmukhang mahina sa kanyang pamilya. Pasado 9:00 lang noong magsimula na kaming bumiyahe. Wala pang isang oras ay naroon na kami sa ibaba ng bundok. Iniwan na namin doon ang sasakyan pero tinabunan muna namin ng mga dahon bago umalis at sinimulan na ang pag-akyat sa bundok. Apo, anong kwento tungkol sa mga aswang na tinutugis niyo rito? Tanong pa ni Lolo Ino. Ganito po kasi yan, Lo. Iyong tinuro kong bahay sa inyo kagabi na tinulungan namin minsan ay binigyan ng sakit ng 6 na laman lupa habang unti-unti nilang hinihigop ang espiritu noong bata. Nakaabang naman ang ibon na alaga ng mga aswang para magmanman. Kung malapit na bang bumigay ang katawan ng kawawang bata at kapag namatay na iyon ay saka ba lang pupuntahan ng aswang para nakawin. Nagawa kong malipol ang mga laman lupa na gumagambala sa batang iyon. Tapos, ang isinunod naming hinanap ay ang aswang na nag-aabang sa bata. Ang sabi noong tatay, may kubo raw sa bundok na ito na tinitirhan ng isang matandang mangkukulam. Marami raw ang nagpupunta dito para magpakulam. Kaya naisip kong baka hindi lang pagiging mangkukulam ang business ng matandang iyon. Baka sumasideline din bilang aswang, kaya inakyat namin. At iba nga ang nalaman namin ni Tingting. Main business niya ang pagiging aswang. At meron silang kulto ng mga aswang na patuloy sa pag-aalay sa mga burhamin para magpasapi at bigyan sila ng mas malakas na kapangyarihan. Nilipol namin ang buong pamayanan na iyon pero nakatakas ang matandang pinuno kasama ang 4 na pinakamalalakas niyang alalay. Tapos hinanap namin ni Tingting sa kabundukang ito. Kaso napasok naman kami sa bitag dahil naroon pala kami sa teritoryo ng mga taong lobo. Sumagot naman si Lolo Ino. Ibig sabihin, papasok tayo sa gitna ng teritoryo ng mga taong lobo ngayon? Opo, Lo, parang gano'n na nga. Kaya nga dinala ko kayo ni Rosalia para may makatulong kami ni Tingting. Sabi naman ni Lolo. Naku naman, Apo, hindi mo naman sinabi ng maaga sa akin nang nakapag-jogging malang sana ako kaunti. Ilalagay mo pala ako sa gitna ng mano-manong laban. Huwag kang mag-alala, Lo. Kayang-kaya mo ang mga iyon. Wika ko pa upang palakasin ang kanyang loob. Apo naman, nakalimutan mo na ba na matagal lang nagsimula ang paglutong ng mga buto ko? Hindi na ako tatagal sa mano-manong pakikipaglaban. Sabi naman ni Tingting. Di kapag napagod ka, Lo, sabihin mo lang sa kaharap mong taong lobo. Boss, time first muna tayo. Water break lang ako saglit. Kakamot-kamot naman ang ulo niya si Lolo na tila ba biglang kinabahan. Naku naman, mapapaaga talaga ang pagkikita namin nito ni San Pedro. Sumabat naman si Rosalia. Lo, huwag ka pong mag-alala. May dala akong C4 explosives dito. Kapag marami na ang mga taong lobo, bibigyan kita ng isa. Tapos, pasabugin mo ang sarili mo para maraming madami ng mga aswang. Naku naman, Rosalia, akala ko pa naman sasabihin mo, puprotektahan mo ako para hindi ako mapahamak. Kabaliktaran pala ang plano mo. Sawa na ba kayong lahat sa pagmumukha ko? Sabi naman ni Rosalia. Joke lang po, Lo. Huwag kayong mag-alala, babantayan din naman kita. Pero totoo po, may dala talaga ako mga explosives, tsaka granada at bibigyan kita noon. Bahala ka na kung anong gagawin mo sa mga iyon. Natatawa naman ako sa mga pinagsasabi ni Rosalia dahil mukhang seryoso nga siya kasi hindi naman siya tumatawa. Makalipas ang 2 oras ng paglalakad ay narating na namin ang bahagi kung saan naroon ang dating bahay ng mga aswang na mangkukulam o iyong kanilang pamayanan na sinunog namin. Nagpasya kaming magpahinga na muna roon at kumain. Medyo mataas din kasi talaga ang sikat ng araw
kaya mabilis kaming napagod. Mahal, mga gaano pa katagal bago tayo makarating sa mismong teritoryo ng mga taong lobo? Ay, baka mga 3 oras. Kaya aalis din tayo agad pagkatapos nating kumain para hindi tayo abutin ng dilim. Nadala mo ba yung mga ibinilin ko ng mga flares? Oo, sabi naman ni Tingting. Ano yun, Kuya Lino? E di yung parang fireworks na ginagamit ng mga sundalo para maging pailaw sa daan. Yun bang kulay pula? Tanong pang muli ni Tingting. Si Rosalia naman ang sumagot. Oo, parang ganun nga, Ting. Pero hindi pula ang kinuha ko. Yung kulay puti na may pagka-blue para mas maliwanag. Masakit sa mata ng mga taong lobo iyon. Lalo at may natural silang night vision. Lahat ng may night vision kapag nabigla sa liwanag ay saglit na mabubulag. Kaya pagkakataon natin na labanan ang mga taong lobo kahit paggabi. Ayos yan, Kuya Lino ah. Ano ka ba? Hindi yan ni Rosalia yan. Alam mo namang 40 niya ang mga baril. At kung ano-anong mamahaling mga armas na ginagamit ng mga SWAT team. Saan mo yan nabili, Rosalia? Hindi ko ito binili. Lahat ng meron tayo ay galing kina Joaquin. Yung anak ni Mayor Vicente, may isang buong kwarto sila na armory. Walang ibang laman ang kwartong iyon, kundi baril, bala, at iba't ibang mga latest device na magagamit sa gera. Wow, mabuti na lang pala at naging kasangga natin sila. Oo nga eh, kasi kung tayo lang, baka maubos ang pera na meron tayo. Kung tayo din mismo ang bibili ng mga armas. Walang mura sa mga armas nila eh. Lahat pa imported. Mahabang sagot naman ni Rosalia. Patuloy kami sa pagkikwentuhan habang kumakain. Naka-4 na Tupperware na rin naman ang baon namin. Naroon na ang kanin at ulam. Kaya diretsong kainan na agad. Matapos makakain, nagpahinga lang kami ng kalahating oras at nagpatuloy na sa paglalakad. Pero dahan-dahan lang dahil kakakain nga lang namin. Para lang may marating pa rin kami kahit mabagal. Pasado 3:00 ay nakikita na namin ang makapal na kagubatan. Sabi ko sa kanila, humanda na tayo. Yan ay yung kagubatan na pinamumugaran ng mga taong lobo. Sana lang nariyan din ang target natin para naman hindi masayang ang pagod natin sa pag-akyat dito. Bakit naman masasayang, Kuya Lino, kung makakaharap naman natin ng mga taong lobo? Sayang pa rin, Ting. Kasi kailangan yung mga pinunong aswang na mangkukulam talaga ang malipol natin. Dahil itong mga taong lobo na narito ay mukhang matagal nang narito. Pero wala tayong nababalitaan tungkol sa kanila. Kaya ibig sabihin, hindi sila nangangaso sa ibaba o hindi sila nambibiktima ng mga tao. O kung nambibiktima man, ay hindi garapalan. Kasi nga, hindi man lang natin nalaman. Lalo pa at takot silang masinaga ng araw. Isa iyon siguro sa dahilan, kaya hindi sila bumababa sa bayan. Kaya lang naman sila nagkakalakas loob dahil sa 5 mangkukulam na aswang na iyon. Pinangakuan sila ng kapangyarihan mula sa mga burhamin. Kaya sila nakikipagsabuatan. So, anong plano natin, Kuya Lino? Di ganun pa rin. Narito man ang 5 pinuno ng kultong aswang o wala. Lilipulin pa rin natin ang mga aswang na narito kapag nagpakita sila. Dahil hindi malayong balikan sila ng mga burhamin at bigyan talaga ng totoong malakas na kapangyarihan. At ang nakakatakot, kung unang ibigay sa kanila ang kakayahan na makapaglakad sa sinag ng tirik na araw. Matindi talaga yun. Wala nang dahilan para magtago sila sa bundok. Maaari na silang umatake sa mga tao anumang oras nilang gustuhin. Siguradong masakir ang aabutin ng mga taga San Narciso kapag nangyari iyon. Sa dami ba naman ng mga taong lobo na nasa kagubatang ito? Mahabang paliwanag ko pa. Sabi naman ni Lolo Ino. So, kailangan pala talaga nating makapatay ng maraming lobo dito. Akin na pala, Rosalia, yung inaalok mo kanina sa akin na pampasabog. Sabi naman ni Rosalia. Seryoso ka, Lo? Abay, oo naman. Akin na, bilisan mo. Nagsihinto na nga kami upang kunin ang mga kakailanganin namin kay Rosalia.
Kumuha na sina Lolo at Tingting ng flares, granada at ekstrang bala. May 2 set ng C4 na rin na inilagay si Lolo sa bulsa ng kanyang cargo pants. Patay na kung patay ito! Wika pa ni Lolo Ino na animoy susugod sa gera. Sabi ko naman, Teka Lo, wala sa usapan niyang patay kung patay ah. Doon lang tayo sa buhay na buhay. Dahil kailangan makauwi tayong 4 ng buhay. Ay, apo, hindi ko na alam. Dati naman sumasabak din ako sa pakikipaglaban sa mga aswang noong kapanahunan ko. Pero ngayon, mas matitindi na at mas makapangyarihan ang mga aswang. Parang kung tradisyonal na laban pa rin ang gagamitin, iyong bato-bato ng Tigalpo ay baka hindi na umubra. Kasi mabibilis nang kumilos ang mga aswang na nakakasagupa natin. Opo, Lo, alam ko naman po yun. Kaya nga po nag-improve na rin ang paraan ng pakikipaglaban natin, di ba? Maliban sa espiritual na kapangyarihan, gumagamit na rin tayo ng baril at mga pampasabog. Ano, handa na kayo? Tanong ko pa sa 3. Lahat naman sila ay tumango. Talasan nyo ang inyong paningin dahil matalas din ang pangamoy ng mga taong lobo. Kaya hindi malayong alam na nila na narito tayo. Mahal o, wika pa ni Rosalia sabay abot ng papel. Ang nakasulat sa papel, huwag mong babasahin sa bibig. Ito ang posisyon ng mga itatanim kong pampasabog. Tinignan ko ang direksyon ng lakad namin na nakasulat sa papel at kung saan kami dapat hihinto. Bali para kaming iikot tapos hihinto sa gitna na kunyari ay naliligaw at naghahanap ng daan. Tumango ako noong maintindihan ko na ang nakasulat doon. Iniabot ko naman iyon kay Lolo Ino. Sabay na sila ni Tingting na sumilip. Sabi naman ni Tingting, huwag mong babasahin sa bibig. Ito ang posisyon ng itata. Bago niya pa matapos ang salitang iyon, ay tinakpan ko na ang kanyang bibig. Tapos itinuro kong muli ang nakasulat na huwag babasahin sa bibig. Kakamot-kamot naman si Tingting ng ulo, sabay sabing, ay, oo nga pala no. Pinanlakihan naman ni Rosalia ng mata si Tingting. Sorry na-excite lang ako magbasa eh. First time kasi natin ang ganito, na sa papel babasahin ang plano. Sabi ko naman, tumahimik ka na nga dyan at tignan na lang yan. Huwag ka na magsasalita ha. Tumango naman si Tingting at tumitig na doon sa papel, tapos tumango-tango na. Base sa nakalagay sa papel, mauuna akong maglalakad. Sa gitna si Rosalia para hindi siya gaanong kita kung may mga nakatanaw man sa unahan. Tapos sa likuran niya naman si Lolo Ino na magsisilbering harang. Sa may kanan niya naman si Tingting. Para mailagay na Rosalia sa tamang pwesto ang mga pampasabog nang hindi siya mapapansin. Nagpatuloy na nga kami sa aming paglalakad na kunyari ay naliligaw lang. Habang si Rosalia naman ay pasimpleng naglalaglag ng mga pampasabog sa dinadaanan namin. Pansamantala po muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 201. Bago ko po ito tapusin, ay inaanyayahan ko lang ang lahat na dalawin din ang ating main channel na Katotohanan at Misteryo. Sisikapin ko po na sa taong ito ay mag-a-upload na tayo ng Lihim ng Medalyon 1 beses sa 1 linggo. Kailangan ko rin pala ang tulong nyo doon sa ating love story channel na Miss Fallen Angel Stories. Nagpalit na pala tayo ng love story channel ha, pati pangalan. At meron na rin tayong bagong female narrator, si Miss Angel. Sana ay magustuhan nyo ang kanyang napakalambing na boses na tiyak bubuhay sa mga natutulog na dugo. Pero sa mga hindi trip ang love story, sana ay i-play nyo kahit 1 beses lang iyong kwentong Magandang Tita. Kailangan ko lang talaga ng watch hours para sa channel na iyon. Kahit huwag nyo na pong pakinggan, mag-play lang kayo ng 1 kwento at mag-subscribe. Okay na po iyon. Salamat po mga katribo ha.
Happy New Year na rin sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating mga channels. Naway muli niyo akong samahan ngayong taong 2024. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.